Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niyang kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nilabasan agad ni Julio ng San Meg. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sila Pablo at Bernabe sa Listrea, sa Iconio at sa Antioquia. Na Pisidia, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad na pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas mula tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala. At matapos ang panalangin at pag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon. Sa kanilang pananaligan, tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pantefia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinapon sila ang mga kaanib ng simbahan na isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pananamdita nila at kung paanong pinuksan nila ang daan upang makapagpanampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pag-iulit ko. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig na hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Sagot. Diyos ko ang aking hari, pinupuri kitang lagi. Magpupuri lahat sa iyo, o poon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha, ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila yung kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Tugon po. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababati nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon po. Talagang pang Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala lang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao.
Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanyang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko na ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Bagong utos ni Kristo. Magkaibigan, sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Hindi magkaibigan. Mag-ibigan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon nahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y nasa alagad ko. Kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo sila. Alam ko kayo'y nagdadali-dali at alam ko ako'y istorbo sa inyo. Hindi naman daw. So kaya lang, ako yung assign ditong magmisa at ngayon ay linggo, obligasyon kong magsermon. Kaya kahit ayaw ninyo, ay hindi naman po, ay magsisermon ako. Ako'y magpapaliwanag. At ang paliwanag ngayon ay mag-ibigan kayo. So, ako'y natutuwa dahil kayo mga 50 years. Tinanong ko si Juan, anong pangalan niya? Jay? Tinanong ko si Jay kung anong ibig sabihin kung kailan nagsimula yung 50. Kinikwenta ko that is 75. 75 kasi ngayon ay 25. 25 plus 25 equals 50. Kung 75, ahead pala ako sa inyo ng 2 years. Ako'y 73. Nag-graduate ng elementary. Nag-graduate ako ng high school ay 77. So, ako ay, ibig sabihin kung kayo'y 50, ako ay 52. 52. Tama ba? O mali ang math ko? Depende sa buwan. Ay doon ay yung old curriculum pa eh. Wala, ngayon lang naman nagbago ang curriculum. Ay noon ay hindi naman nagbabago yung buwan. Ano Jay? Purong March yun. Purong March. So, ang topic na yun ay napaka-broad siya, napaka-interesting pati yung topic, yung kaya ipinaulit ko dun sa akin sa Krista, mag-ibigan kayo. Ito yung bagong utos ng ating Panginoon, mag-ibigan kayo.
Naka-charge. Pero ano yung proper sense and what is the meaning of mag-ibigan? Papaluto yun si Julie. Magmahalan, tama? Translation ng Tagalog to mag-ibigan. Yung siya yung Ano yung mag-ibigan? Pagdamayan? Para tayo nasa Facebook yung yung habang may buhay, may ano yung mag-ibigan? Ang pag-ibig ay titingnan natin unang-una, ano yung source ng pag-ibig? What is the source of love? Ang source of love, ano? Sige, bahala na. Ang source of love is always God. Why? Because God is the creator and God is pure love. In other words, God is the source of everything, the origin of everything, and He created mankind. It is because of love. Nang dahil sa pag-ibig, nilalang ng Diyos ang sanlibutan to participate man into His kingdom later on, and so that we may share the love of God. And so, ang motivation ng ating Panginoong Diyos sa masalangit ay ang pag-ibig. Pag-ibig. Nagmamahal. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. And because God is love, He deemed it worthy to share His goodness. And that's why He prompted Himself to create us. Para ibahagi yung pagmamahal na ito. Ngayon, yung pagmamahal na ito ay inabuso ng tao. By way of what? By way of disobeying God. So, nilalang niya si Adan at si Eva, na lalaki at babae, pero ito naman ay inabuso. Inabuso. Kaya ang pag-ibig nagkaroon ng distorted love, nagkaroon na ng pag-ibig sa sarili, ng pag-ibig because of yung desire to the concupiscence of the flesh. Ang concupiscence of the flesh, yung attraction ng kasarian. At pagkatapos yung desire, yung pagka-selfishness, yung pansariling motivation, hindi na yung naging pure love of God. Distorted. So in other words, yung pag-ibig natin meron tayo ay distorted na. Hindi na tama yung pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig tayo sa Diyos at hindi tayo distorted, ang laging priority natin is always what? Our priority must always be God. Ang priority natin ay Diyos. Bakit ang priority natin ay Diyos? Sapagkat pagkamatay natin, wala na tayong interest sa isa't isa. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, Ama sa langit, ipinadala niya yung kaisa-isang anak niya, at alam niyo itong sinasabi kong ito, I can do it in a minute. I-discuss sa inyo ang love, pero ayaw kong sayangin kasi kahit di tayo makakakilala, pero iiwanan ko sa inyo yung pag-ibig ng tamang notion, the right notion of love. Kaya kung kayo, napakaswerte ninyo, mga nakikinig kayo, because this is the right notion of love. Ang ginawa ng Panginoong Diyos sa masalangit, pinadala niya yung kanyang kaisang-isang anak, sino si Kristo. Upang sa ganoon, makita natin yung tamang magpag-ibig. Kaya sabi niya dito, kung na kayo'y umiibig sa isa't isa, nakikilala kayo ng Ama kung kayo'y umiibig sa isa't isa. At yung tamang pag-ibig ang nasa atin. Hindi yung distorted love, kundi the right way to love.
Ano ba yung right way to love? Ang right way to love is lahat ng relasyon natin na meron tayo, dapat si Kristo ang pundasyon. Dapat si Kristo ang pundasyon. Outside of Christ's love, that love is nothing. Anong gusto kong sabihin? Kung mahal mo yung asawa mo at hindi ay si Kristo ang pundasyon ng pag-ibig mo sa asawa mo, that notion is useless. Kaya, since the beginning, nung tayo isilang sa mundo, meron na tayong pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos. May ibinibigay sa atin ng pag-ibig. Kaya lang yung pag-ibig na yun, dahil distorted because of mortal sin and because of original sin, what happened was, it destroys everything. It destroys everything. Kaya yung pag-ibig na meron ka, pag-ibig na meron, kikwentuhan ka naman. Kung ayaw ninyo makinig, okay lang. Pwede kayong yung ayaw makinig, umalis po. Umalis. Kasi sayang naman yung sinasabi ko. Sayang yung sinasabi ko kung hindi kayo makikinig. At kung hindi kayo makikinig, tatapusin ko na. Wala na. Kapag hindi kayo nakinig, you are doing something that is injustice on my part. Why? What is justice? Giving what is due. Ang due, ang obligasyon ninyo makinig. Ang obligasyon ko magmisa at magpaliwanag. Gagawin ko yung obligasyon ko at pagkatapos kong gawin yung obligasyon ko, uuwi na ako. Tapos na yun. In other words, ayaw kong maging injustice sa inyo. Di ba, Jay? Ayaw kong maging injustice. Ngayon, kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, titigil na ako. At sayang naman kung may magsasalita sa inyo dyan, di kayo ang pumunta dito para kayo ay magsalita. I hope nagkaintindihan tayo. May I continue? Okay. Ang sorte ninyo kasi ang pinagdi-discuss ko is about love. It is about love. Kaya, yung love na meron tayo because of distortion of the devil and because the devil is like a roaring lion looking always for someone to devour. At ang purpose ng demonyo ay division, destruction, diversion. Puro DD yun. Kaya kung meron tayong distraction, it is the work of the devil. Kung meron tayong diversion, it is the work of the devil. Kung meron tayong delay, nadidelay, it is the work of the devil. Why? Because lahat ng plano ng Diyos sinisira ng demonyo. Pati yung ang kaultimohan niyan, sinisira ng demonyo yung pag-ibig na ibinibigay sa atin. Kaya noong 1970, ilang taon na kayo noon? Wala pa. 1970, wala pa kayo noon. Yung mga 1970s nung elementary kayo, o tayo, natuto tayong magkaroon ng mga crush. O sino yung mga crush mo nung una? Sino yung crush mo nung una? Ako, wala akong crush. Wala akong crush. Pero, nung nag-elementary ako, tapos kasi nagsasakristan din ako, Nung nag-elementary ako, nagsasakristan na. Tapos pag high school ko, may nanarinig ako. Dito yung aking ako'y Father Fidel Era Jr. Pero ako'y taga-Paracali. Tapos ako sa Paracali High School. Nung mag-first year ako, may narinig ako. Boyfriend ko niya yan si Ditoy. Boyfriend ko niya. Hindi lang sa isa, may dalawa, may tatlo. Pero wala akong liligawan. Sabi ko, paano ako nagkaroon ng boyfriend? Ay pagkatapos nung ako'y nag-CAT at ako yung nag-corps commander doon, bagong third year high school, meron akong napaganuhan na sinabihan ako na ligawan ko si ganito. Pero wala naman akong feeling. Pagkatapos nakita ko, pagpunta ko doon sa bahay nila, ay nagagalit siya.
ang ginagalitan niya yung ina niya, minumura yung ina, parang nagsasagutan sila ng ina. Eh sabi ko, hindi na baling walang girlfriend. Basta wala lang girlfriend na mag-inag-aaw, nakikaaway. Because I know for a fact that there is no love. There is no love there. Wala yung pag-ibig na yon. Pero yung pag-ibig na yon ay nagsimula doon sa mga crush-crush, sa mga gusto-gusto. At tayo, we have our own weakness. Kung sino yung gusto mong babae, itong classmate kong ito, hindi bali na. Basta matalino, ito yung pinakamatalino kong classmate, ito yung mamahalin ko. Sigurado ito magtatapos ng high school, magtatapos ng college. Yung maging mga anak ko, mga matatalino din. Ayaw ko naman ng matalino kung pangit naman. Kung walang semblance yung mukha at kung yung mata ay nagsasalubungan. Basta ang gusto ko yung maganda. Gusto ko maganda ang mata, maganda ang tainga, maganda no. In other words, there is a blended harmony. There is a blended harmony in the person. Yun yung crush ko. Yung mga ganong class, yung attraction, sinasakyan tayo, binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ang masalangit na mahalin natin yung somebody who is attracting us. Who is attracting us. Ay pagkatapos, ako, aksidente kasi yung pagpasok ko sa seminaryo. Mahaba tayo ng mahaba, ayaw ko na mag-kwento. Aksidente kasi nalunod ako. Pagkalunod ko, nangako ako na magpapari ako. Katapos yun, dire-diretso na magpapari ako. And then, may girlfriend ako noon, nung high school ako. Pag first year high school ko, fourth year high school ko, bago pumasok ng seminaryo, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, paano yan? Ako'y magpapasok sa seminaryo at ako ay maghanap ka ng ibang magiging boyfriend mo. At ako ay ganito. Tapos ay nagpatuloy ako hanggang sa maging pare ako. Pagkatapos, first boyfriend ni nanay ni Judy. Pagkatapos noon, makikita natin, God is attracting us. At yung pag-ibig na yun, na ibinibigay mo sa iyong minamahal, matatapos yun, ang culmination activities noon, ang pagpapatunay, ang ratification, ay yung pagkakasal. Kaya papakasalan mo siya. At bakit nag-aasawa ang tao? Bakit kailangan mo magpakasal? Bakit kailangan? May asawa ka na ba, Jay? Bakit ka nag-asawa? So, ako din gusto kong magsariling pamilya pero hindi ako nag-asawa. Kasi kayo, bakit ka nag-asawa? Pareho, dito. May yung ibang sagot. O kayo. Budol pala yun. Ako, hindi ako nag-asawa pero may nagmamahal sa akin. Nag-aasawa ang isang lalaki kasi ang isang lalaki ay may magagawa na hindi kayang gawin ng babae. At may magagawa at ang babae ay may magagawa na hindi kayang gawin ng isang lalaki. At sa pagsasama silang dalawa ay magiging ganap at wala ka nang hahanapin pa. So yun ang sagot. Dahil ikaw, Jay, may magagawa ka na hindi kayang gawin ng asawa ko. At yung asawa mo may magagawa din na hindi mo kayang gawin. At sa pagsasama ninyong dalawa, magiging iisa kayo. Kaya sabi doon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, iiwan ng babae ang kanyang ama at ina, at silang dalawa ay magsasama at wala ka nang hahanapin pa. So ibig sabihin, if you have this kind of notion, it is impossible for you to look for another one. Why? Kasi committed ka na eh. Kaya ka kinasal. Ang kasal ay mayroong tinatawag natin na indissolubility. Ibig sabihin,
Hindi pwede mong ma-dissolve yun. Kaya sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Maliwanag ba tayo doon? Alam niyo, napaka-importante nito. At ito yung problema ng ating komunidad kasi may mga lalaki na naghahanap ng ibang asawa, may mga babae naman naghahanap ng ibang asawahin. O kaya, pero pag ikaw ay nagpasok sa pagkakasal na yan, ang papatunayan mo doon, sa kinakasal, anong pangalan ng asawa mo, Jay? Mary Ann. Yung kayong dalawa ni Mary Ann, saka ikaw, Jay, ang relasyon ninyo, ang pundasyon ng relasyon ay sino? Si Kristo. Kapag hindi si Kristo ang pundasyon ng relasyon, wala na. Kaya kung kayong lahat ay may relasyon, sapagkat kayong mga alumni, yun ang relationship ninyo, ang alumni, ang relationship ninyo, ang pundasyon ng alumni, si Kristo ang relasyon, ang pundasyon. Kaya ang lahat ng relasyon, si Kristo ang pundasyon. Kung may anak ka, yung pundasyon ng relasyon mo sa anak mo, si Kristo. Kung may kapatid ka, ang pundasyon ng relasyon mo, si Kristo. Ang pundasyon ng relasyon mo sa kaibigan mo o sa mga acquaintances mo, ay si Kristo. Kung ito yung ginagawa natin, hindi tayo mamamali. You will be forever my love, Miriam and Jay. You will forever love one another. Walang magtataksil. Bakit? Sapagkat ang pundasyon ay si Kristo. Bakit si Kristo ang pundasyon? Because outside of Christ, there is no other love. There is no other sincere love outside of Christ. Pag ikaw ay naghanap, ay paano po yung attraction? Attraction mo yan. Ay kung sa Tagalog yan, sabihin mo, libog lang yan. Attraction mo yan. Pero kung titingnan natin, yung pag-ibig na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay napakaganda. Sapagkat dito lang tayo sa ibabaw ng lupa, may relasyon. Ilan ang anak mo, Jay? Isa. Sino yung anak mo? Ha? Jay-Ann. Jay-Ann, saka Mary Ann. Jay-Ann, Mary Ann. Ang ganda naman. Oh, sa inyong tatlo, meron lang kayong relasyon dito sa ibabaw ng lupa. Pero pagdating mo't namatay ka na, hindi mo na pagtutuusan ng pansin. Patay na bang parents mo? Ayun, yung patay na. Sino patay na? Sino? Ricardo. Pagdating mo sa patay ka na, pagdating mo sa langit na pareho na kayong patay ni Ricardo, pagka ikaw, Jay, hindi na kayo mag-uusap. Hindi kayo mag-uusap. Parang hindi na rin kayo magkakakilala. Pagkakita mo sa father mo, parang hindi mo na siya kilala. Dito lang kayo sa ibabaw ng lupa, magkakilala. Kaya ang nag-uugnay sa atin dito, Jay, ay dahil sa pag-ibig. Jay, tatanungin kita, mahal mo ba ako? Ha? Ba't hindi ka nakasagot? Mahal mo ba ako? Dahil dito sa ibabaw ng lupa, dito lang tayo mag-iibigan. At pagdating sa kabilang buhay, meron tayong pag-iibigan, pero pure love. At ang yung pure love natin na yun, Jay, ay hindi mo na, halimbawa, namatay tayong dalawa, sasabihin sa akin, andito ka pala. Kumusta po doon sa Santa Cruz ito, no? Kumusta po doon sa Santa Cruz? Hindi mo nasasabihin yun. Bakit? Kasi yung isip mo, yung puso mo,